Now, kinsa man is Jason sa alang sa mga kadtong mga medyo edad-adara na o kadtong mga nakaabot ni Jason sa iyang prime mga higala sa iyang kinabuhi as broadcaster na kaila siya. Kadtong mga millennials wa makaila kini Jason sa usa ni ka broadcaster diri mga higala sa usa ka television network kining GMA mga sugid tigpaminaw. Doon ni sila na ABS ba sa ni sa una day? ABS no? Nya na GMA sad. Okay, ang ilang programa, katong sikat nga programa na Mel and Jay. Si Mel, Mel and Jay mahigala, mo nilang program kani adto. Kini si Mel mahigala naapa ni hantod karon sa GMA, mo newscast pagyapon ni mga sukid tigpaminaw. Ay sa nga newscaster, no? So mga, kuwan sila, mga veterans, no? Sa panibya, mga sukid tigpaminaw. Si Mel Chanco o si Jason sa. Gawa sa newscast ni Mel Chanco, doon na pag sila separate program ni Jason sa nga muna nag-talk show day, no? Talk show ng ilang programa, no? So sikat ni mga kagalaan nga program kani adto, ug unya niabot ang panahon nga ligid ang mga adlaw ug ang adlaw na himong buwan ug ang buwan na himong katuigan. Retire na mahigala kini Jason sa. Pero si Mel Chanco sige pagyapos GMA ron day. Panalagsan lang, no? Murag nagtransition na sa mga hinahinay mga sukid tigpaminaw. Mao man mga batch na ni Noli Di Castro, tanawas Noli ron murag mi guwang-guwang na sad mga higala murag usahay mo newscast usahay di napod, no? Doon na mga bag-o sad nga gi-introduce sa mga sukid tigpaminaw. So nahitabuan ni kini si Mel Chanco ug si Jason sa mga sikat ni kanato doon sa talk show. So mga journalist gyud, no? Broadcast journalists. Karon pag retire ni Jason sa tiguang naman mahigala kay senior citizen naman. Wasal siguro ila inglingaw o unsa ba? Karong mga panahon na god bisag wala na ka magtrabaho og TV network, wala na ka magtrabaho og radio networks. Karong panahon na bisag naka sa inyong balay, pwede naman ka na may Facebook mga kagilan, labi pag daghan kag followers sab, labi ilado sa kandaan, makahimo ra sa kag imong mga followers, pwede rin ka makapadayon og panibya, ha? Naman tay mga kaila sa dana mahigala nga nagbutang-butang lang mga higala og sa Facebook. Nya nagbutang mahigala og mga social media platform. So usa ni Jason sa mga higala nga naa sa iya mga followers sab ug unya kini ni ang nagpost sa Facebook nining mga issues sad mosunod sa mga issues karon. Murag active sa nga journalist mga higala nga mosunod ang mga issues nga duna mga higalay labot ang lungsod. Straight to the point. Usa sa mga issues nga iyang nasundan kining mahitungod sa health panglawas ni Presidente Bongbong Marcos. Straight to the point. Kini gud mahigalang health panglawas sa usa ka presidente. Sama kini sa presidente sa usa ka korporasyon nga kinahanglang masayod ang mga stockholders unsa ang health status, health condition sa president sa usa ka corporation. Concern man mo og doon na pa ba'y capacity nga mo govern kanang maong president ninyo kay kwarta gud ni. Negosyo gud nato ni. Muna sa korporasyon, no? Muna nga mga stockholders meeting, siguro gud na nga presidente naa. Makapresent mahigala sa iyang mga agenda, mga kagalaan atol sa stockholders meeting, unya mapakapakita gid siya nga physically able siya o doon na sa capability nga mo-govern pa niya ng maong korporasyon. Kay gamay mahigalang doon ay mga sakit-sakit sa presidente sa usa ka korporasyon day imo nang i-divulge sa stockholders. Di man pwede nimo na nga imong i-mislead ang mga stockholders. Unya kana mga higala mo fluctuate gud ang stock kanang values mga higala kanang per value ana mga kagalaan tungod sa status sa health sa inyong president sa corporation. Mo na sa korporasyon ha pag abot nimo diri sa government, especially ang presidente sa Pilipinas, natural na kay naa ka sa top position, concern ang tanan kumusta ang imong kahimtang, kumusta ang imong status sa panglawas, ha? Doon na pa ba kay capability to govern? Kay basin og wala na. Maamong ning atong nasod. Nya karon daghan maguto mga huhungihong mahigala si Marcos mo na medyo nagmasakiton, medyo kuana, ang uban mahigala medyo dunay kakulian kay musuyop kuno si Marcos. Nga ako sa akong kabahin isip journalist di na lang ko mo appeal anang may anak na uban.
Daghan na mo ganing magbutang mahigala bisag unsa lang ipampost sad. Unya kining kalainan og ilado ta mahigala nga journalist, medyo masakitan po sila labi nag pinaminaw ka, inana, daghan ka mga followers, unya dunay maminaw sa gyud nimo. Usahay mahigalap sensitive ang gobyerno, pero og panalitan og magpost-post lang kada di naman nagamit di hinuton la pod og nay-comment usal ka buok duha. Namay magpost-post at mahigala nga magpakabana unya ang ni comment la po tulo ra po kabuok. Di na lang po na nila da ginuton, no? Pero kanay anak nga dagha kag followers, na daghang kag listeners panalitan ana, suko na sila. So karon kini Jason sa nagpost siya nga medyo doon na kakulian ang health mga higala ni Presidente BBM. Straight to the point. Unsa ka iyang source sa dana mga kagalaan, napoy uban mga kagalaan nga niingon nga wa na gyud kay kadto kaning nahitabo mahigala nga dunay mga gwardiya dito sa St. Luke Hospital, niingon pon mga tawo ana to na nadaan sa ospital si kwan si BBM. Muna, daghan gyud mga higala kalinlain lang. Muna nga ang ako mga kamudihang tigpaminawan sa DYHP. Muna ko giingon nga kami sa DYHP objective mi dire. So kung gusto mo masayod mga balita, tune in lang mo sa DYHP ug IFM kay kining ato mahigala pang sureball gining ato. Atong gi-confirm gyud. Doon naman tayo itong sister station sa Manila. Ato i-confirm sa Manila katinood na di pa ganit mo gawas DYHP. Ayaw lang sa magtuo dayon, no? Ay daghan naman ron kinsa na may mo post mga sukid dig paminaw, no? But kinis Jason sa lahi po niya basin do na sa source po iyang kaugalingon, no? Unang kinahanglan ni due process ning iya. So nagpost siya mahitungod anak mga kagalaan. Muna ang sa part po mga kagalaan ni BBM, iya lang pong ipakita nga siya capable pa. Kay makita mo gud nimo mahigala ang naong ni BBM usahay indayken. Medyo masakiton sa gid ba? Nya kini po mga tao uban sakyan po nila nga to na lagi gyud, masakiton na lagi. Ana wa na gyud ni. Nya di po yung mga tao mahigala labi pa kanang mga nasuko sa administration, ang mga congressman ila pa kanang himu-himuan mahigala istorya. Kadto ganing pagkamatay mahigala ang akop, di himuan nag istorya mahigala nga mao ni muna, na. Nya maingon pa ng uban nga sana do na pay mosunod nya mga kurakot. Ato na lang agi katawa mga sukid tigpapinaw. So mo na mahitabo gyud, no? So usa ni ana nga nagpost-post kinis Jason sa nga wa na kuno medyo dunay kakulian ang health sa presidente. So nagpost siya og fake daw nga medical record. Mao kuno ang nahitabo mga kagalaan. So tungod ana gikasuhan siya og cyber libel. So pagkaso og cyber libel mga sukid tigpapinaw, nagawsan og warrant of arrest. Gidakop siya pinaagi may gala sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang NBI may nagdakop. Kini pong NBI, ato na pong sabton mahigala in fairness nila, gisugo ra po ni sila. Labi na kining ilang direktor sa NBI mahigala mura og si Matibag man nila, no? Ilang direktor murag kuan kay ni. Obey first before you complain gini. As a good soldier sa ning iya mahigala, musugot po siya mahigala unsay sugo. So gidakop si Jason sa. Ang problema lang kay ang warrant of arrest nag-issue na gibutang nga non-bailable. Pero ang NBI mahigala di man po nag-issue ana, ang ilang nag-implement na sa sila kaysa man mo igisugo. Gidakop si Jason sa mga sukid tigpaminaw. Now as a matter of procedure, natural na kung makita nga dunay probable cause sa ipasakang kaso mo gawas ang warrant of arrest, ang sunod na dakop gyud. Kini pagdakop ani gabi pag tunong o gabi. So sigurado gyud kang katog sa prisuhan. Kay wa na may fiscal nga makahimog inquest proceedings. Wa na di magkakapiansa, wa na sa opisina. Ini kaugma pod Labor Day, wa na pod Sabado na dayon. Dayon weekend. Malusagol minal dito po ni pagkadako pa day. Dakpon ka mabitan ng uban kuan dunay warrant. Ako naka-experience na sa kuan sa una may galay do pa may speakers bumbu radio. Nya kanang ting business na gani, labi ni hibaw na may nga dunay warrant of arrest libel. Pila gud ka libel cases akong gitubang kanadto. Gumikan may gala sa atong komentaryo, no? Di man na pasabot nga sadaan ka, pero na may uban nga mapasaka yung kaso, di papasakaon na mo kaso. Birnes na ganit daykin murag okay na, murag dakpuno na tad tuyoon na magdakop ni Birnes para magkatuog tag weekend. Pero hibaw ta nga kanang kasong libel do na ginay piyansa. Ang imo lang nang madakpan ka mga kagalaan anang labi pa Abril 30, holiday na dayon sa Mayo 1 nya naay Sabado Domingo nga weekend, so sa to pa adto gyud ka man tog prisuhan.
lahi po ng istorya ha kung non-bailable nang naa. Kay upanalitay dakpon ka na, mga libel cases, cyber libel. Kung ano naman na siya, bailable man na mga higala nga kung but pasabot, pwede ka makapiyansa ba? Unsa man ang piyansa? Piyansa, bugti sa temporaryong kagawasan. Makagawas ra ka ana, makabutang kag piyansa. Kining kan Jason sa lahi man, kaya wa man ko ni piyansa. Mo may order mga sukit ni paminaw mo na yung pagdakop, be. Nana si audio dong. Ato ko ng paminawon dong. Gabi indako ni gidakop. Nato ni Mayo 30. Nabay audio ni sa kani-kani. Pagsugod, be. Ma'am, maraming tao. Pati may media pa. Pambilya, no? Ba't may media pa po? Ay, hindi ko naman ako. Pusasan gid siya? Kulaan kami. Pusasan yun. Oh, Mr. Rayeli. Hi, sir. Lily po. John, punta po sa GMA7 po. Yeah, I know. I know this is all set up, so don't worry. Did you expect this to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. Uh-huh. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, no, hindi siya, nakalagay dito, non-bailable. Eh, we know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo, sir? No, we will go through the process, no problem. So mo ni ang pagdakop mahigalan Jason sa og kini ni ang nakaandam na day sa piyansa day. So nag-andam ko na sa piyansa nang adlawan pa pero wa man ko na warrant pa ni gawa. Wa pa mo ko ni warrant. Pagkagabi-gabi na mga kigilan usapan ni gawas ang warrant non-bailable pa gyud mga sukit tig paminaw. Sige huwat-huwat pa gini magabi-gabi na. Sagol ni minal dito gini. Unya dakop mga higala pwede ba nagdakopon unta karong adlaw Lunes day. Nanang warrant of arrest, pwede dakpon karon. Pero karon dakpon gud labi pagbuntag magkapiyansa man dayon. Pero adto dakopon sa gabi is April 30, unya kay May 1 mahigala Labor Day da nato kag presuhan. Nya paghuman na weekend na dayon, ato akas presuhan pero kay baw kang available bet kani ang gibutang mahigala sa order nan available. Diha nang laay. Pero katingalahan sa kayo hang ano na non-available man. Mo ang gibutang mahigala not available. Gipost ni mahigala nga maong kamanduan dili kuno billable ngano na non-billable man unsa man ni mahigala nga cyber libel unsa man ning piyansa mga sukit ni paminaw timan anato nga kini mga kagalaan under sa balaod asa man to nag-wheelchair sa siya names pakita kuno names kay senior citizen na mo guni nato dito dong katong nag-wheelchair siya dong tanawa ko no kani okay kuan na god senior citizen na god lagi. Bigyan ng share ng NBI si Sir Jason sa dahil maghirap siya na maglahad at medyo nakapos sa kanya kaya ito NBI para maayos na madala sa kanilang laman dito sa NBI o dito lang madala dito siyang tubig na binigay din ng NBI talagang naka-order ng tubig yung si Sir Jason sa kanya kung okay na siya papasok siya ngayon dito sa tanggapan ng NBI OEC Okay. Now, ang pangutan na ron, kining iyang pagdakop ni Jason sa na naka-wheelchair pa ni kay Tiguang nagod, kay kuan nagod kining senior citizen na. Ang pangutana ani maayo ba ni nga optics day sa Marcos administration or bati? Mo ni ilang gi-calculate unta. Labi na karon nag-wheelchair na. Ha? Maayo ba ni nga optics in the part sa Marcos administration or dili?
Nga naman, tungod kay mga kaigalaan, medyo makaingon magkausaman ni martial law na taan eh. Nga kanang freedom of the press, freedom of expression, na kana mahigalas Constitution under Article 3, Section 4 sa itong 1987 Constitution. Although it doesn't mean nga mo post lang kay bisag unsa. But kung naa kay reklamo about ana, doon na due process. Aside ana, ang balaod mismo, kay doon na may procedural due process ug substantive due process, kung atong tan-awon ang substantive due process, ang balaod mismo nagingon nga kining klasiha sa kaso, cyber libel, bailable na. Straight to the point. Nganong ingon man nga not bailable ang kamanduan. Muna yung primerong kamanduan ha, basta nakamatngon sila dahil mura bati man. Mura daot ang atong image ani. Imagine kag not bailable na. Gidakop sa gipusasa, nag-wheelchair. Wala nila matimbang-timbang inday kin nga medyo bati paminaon in the part sa administration nga ilang ginani ang usa ka retired journalist tiguang na mahigala nga nag-wheelchair nga naa diha. Straight to the point. Di man ka makaingon dala, tagam. Di man. Because, nga naman, kana mahigalang cyber libel, billable yun na siya. Kini mangong bail, unsa man ang bail, usa kini ka piyansa, but ipasabot sa Bisaya pag piyansa. Unsa ipasabot ana? Kung dunay kaso mga kaigalaan, kini ni ang maghimo kang butang o piyansa, bugti sa imong temporaryong kagawasan. Ha? Sabihin ka, bail, but pasabot piyansa, mo piyansa ka, bugti sa imong temporaryong kagawasan. Mubutang kang kwarta sa korte, kung pila gi-recommend nga bail, mubutang kang kwarta ana, pag matuod nga ikaw di ka mo iskapo, og dunay hearing, mubalik ka, in fact, nagbutang ka diha og piyansa. Mahimo nga piyansa nga kwarta, mahimo nga surety, mo imong ibutang diha. So, kining bail mahigala, ang atong i-discuss ha, kining piyansa, that is a matter of rights under the Constitution. As a general rule. Bisan unsang kaso nga imong atubangon, doon na kay katungod, usa ka na ka matter of rights, nga mo piyansa ka. Sa unsang kasuha, mo na general rule. Doon na exception, kung ang kaso nga imong giatubang is punishable by reclusion perpetua or life imprisonment. Ha? Naman tayo death penalty ron. Kanang may anak nga kaso, na anak nga level, ang punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, dili na ka pwede makapiyansa. Ang question, kining cyber libel, pila may penalty ani? Ang cyber libel mahigala, kung atong balikan ang revised penal code, mubalik man ang revised penal code because the elements under the revised penal code, pariharag elements na sa cyber libel, plus na lang, the only element nga na nadugang sa cyber libel mao nga nigamit ka og internet. Nigamit ka mahigala sa kinini ang social media nas pagkakaron. But ang tanang elements under mahigala sa revised penal code katong libel nga regular libel, maura na tanan. Gipunan lang mo nang na cyber libel na. Straight to the Sa point. una magud may galawa magud ning internet sa una, ha? So pag nga ng internet mo na cyber libel, unsa may buot pasabot? Ang buti pasabot mahigala nga kanang libel nga regular, doon na kanay penalty nga presyon correctional. So ang penalty ana under sa atong revised penal code is 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Mao nay penalty. In fact, kung imong istriktuhon ang penalty mahigala, mabutang sa di ara gani unta niyang jurisdiction sa MTC. Kay ang RTC manggod mahigala, as a general rule, 6 years ang iyang penalty, ang pagkapriso nga 6 years, pataas mo na sa RTC. Ubos ana, MTC ang jurisdiction. But kining libel, butang sa exception to the rule. Pero mo na iyang penalty ha? 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Mura. Presyon correctional. So kung moingon ka mahigalag cyber libel, 1 degree higher lang. Dili sa kaabot og reclusion perpetua. Kay ang libel, balikon ako, ang kaso, as a matter of rights, bisan unsa mahigala nga kaso nga imong atubangon, mo kapiyansa ka. That is a matter of rights. Ang exception kung punishable na by reclusion perpetua or life imprisonment. Ang question, kining libel, pila may penalty? Presyon correctional, ra. O cyber libel, 1 degree higher, ra. Nganong di man makapiyansa siya? Straight to the point. Kaingo mga tao na unsan na martial law na taan eh? Straight to the point. So kanang libel mga kaigalaan,
Dili na pariha sa kaso in taon nga non-bailable oy. Kato mga non-bailable cases, presyon correctional, presyon reclusion perpetua to or life imprisonment. Kada mga murder case, parricide case, mga kidnapping, mga rape cases, mahigala qualified rape, robbery with homicide, mao na mga dagkong kaso. Mao na non-bailable. But do na gyapon exception to the exception, mo file kag motion for bail, i-prove nimo nga evidence of the prosecution is not so strong. Kung nakabantay ka bisag na ay parricide case, kasi ikliyo day. Parricide case man to kang ikliyo. Nakabail man. Nga naman ilang gi-prove nga ang evidence of the prosecution is not so strong. Although strong gitong evidence, ang sunod nga pasumangil adto mahigala nga kuno murag walking time bomb sa ikliyo. Yagi tala na kataw-katawa mahigala mo na nahitabo. No kining kasuha mahigala kang Jason sa cyber libel na. Moingon lagi ng uban. Kadto bitaw si paharilyo mga higala. Maldito tong bataa mga sugid hubog pab. Iyang gidasmagan mahigala si Kingston Cheng day. Namatay in town katong batan-on nga negosyante mahigala si Kingston Cheng. Patay. Pero si paharilyo wa gid katilog presuhan day kin. Agkasalbahis. Dakop-dakop kuno ito gida sa hospital kuno hay dito sus maayong pagkatratar dito. Unsa na hospital siya kuno hay nga kwan? Wa siya katilaw presuhan. Wa gi katilaw. Nakapatay tao ha, wa katilaw presuhan. Nya si Jason Sao man kapatay. Cyber libel man iyang kaso ngano na anak man ang nahitabo. Straight to the point. Medyo lain kayo nga pagka-optics mga sugid paminaw probitahan na lang gani kay mo lang kamatngon siguro sila. Doon ay bagong kamanduan ang korte sa Mantonims. Iyang gikurhian ang una mahigalang kamanduan niingon sa ikaduhang kuana kani. Og doon na gibutang mahigala nga kato gisaysay niya nga dili sa bailable upon closer examination. However, upon closer examination of the warrant of arrest that it issued where it stated that the offense is not bailable, the court rectifies the same and hereby fixes the amount of bail of 10,000 pesos for the provisional liberty of the accused. So, ang unang kamanduan giingon nga not bailable karon gi korhian sa husgado o karon gi fix na ang bail sa 10,000 pesos. Makapiyansa na si Jason sa 10,000 ang bail sa cyber libel. Straight to the point. Maura mga nag-bail sa libel day nga kwan, libel sa revised penal code. Kani cyber libel ha, 10,000 ang kwan. Mo ni sakto. Bailable man. So karong adlaw mao ang iya mahigalang arraignment. Kay kung napadayon to, makaingon ang mga tao it's a bad optics. O makaingon ang mga tao na unsa naman ang atong panahon karon, na unsa naman ang Pilipinas. Nagmarsyalo na ba ta?